Magay mo na tapos siya. Okay. Sabi dito, hindi taos ang pagsisisi ng Israel. Verse 1. Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh sapagkat ang manakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay magpapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Halik kayo, kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya makilala kasi tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan sa pagpasibol sa mga halaman. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ang iyong salita nawa po, O Diyos. Ito po ay magpalakas sa aming espiritual, pagbigay ng pag-asa, at higit sa lahat, comfort sa aming kapanahonan ngayon. Samahan mo kami, Panginoon. Puspusin mo kami yung banal na espiritu. Sa pangalan po ng Jesus. Amen. Let us return to the Lord. Ito yung panawagan ni Hosea. Si Hosea ay isang propeta. Bakit nasabi niya ito? Halik kayo. Bakit kanya nasabi na, let us return to the Lord? Sa kanyang kapanahunan, ang Israel ay tumalikod sa Diyos o nagtaksil sa Diyos. Sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala na kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya yan ang panawagan ni Hosea na halika, magbalik tayo sa Diyos. Sunod, ang ito rin panawagan ni Hosea sa lahat ng mga bansang may problema. A call of Hosea to trouble mission. Maraming mga bansang may mga problema. Ito rin ang panawagan ni Hosea. Bakit? The nation was in moral and religious decay. Hosea offered healing and help to troubled people. Ito yung sinabi niya sa verse 2. Sa loob ng 2 araw ay papalakasin niya tayo. Kaya ito yung panawagan niya siya na magbalik tayo sa Diyos. Okay, tingnan po natin isa-isa. Ano po ang mga dahilan, ano pong problema sa kapanahon ng Israel kung bakit si Hosea nanawagan magbalik loob tayo sa Diyos. At atin din tingnan, ang problema ng Israel, problema din ng maraming bansa. Higit sa lahat, sa bansang Pilipinas. Na dapat ang mga tao sa bansang Pilipinas ay magbalik loob sa Diyos. Una, sa buksan mo natin sa chapter 4, verse 1. Dinggin ninyo mga taga-Israel ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupang ito ay walang katapatan, walang pagmamahal, at walang pagkakilala sa Diyos. Ito yung dahilan na nawagan si Hosea. They have departed from the Lord in their worship. Sa kanilang panambahan, wala bang katotohanan, walang totoo. Sabi ng no truth, walang katotohanan sa kanilang panambahan. Walang mercy in the land. Kulang na kaalaman ang mga tao sa Diyos. Hindi nila alam ang katotohanan. Sa John chapter 4:25, ito yung sinabi, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4:24, God is Spirit o ang Diyos ay Espiritu. Ang sino mang sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa katotohanan at Espiritu. Ngunit nangyari sa Israel, kulang sila ng kaalaman sa Diyos. Kulang sila sa pagkakilala sa Diyos. Kaya sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito ang pinakaayaw ng Diyos. Kasama ito sa ating naisulat sa 10 Commandment na hindi ka dapat sumamba o gumawa ng imahen at sasambahin mo. Ito yung pinakaayaw ng Diyos. Ang Israel ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang pangalawang problema
problema, sabi, ang katotohanan ay makamtan o malaman mo o ma-practice lamang ng tao kung mayroon tayo right relationship with God. Sabi sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung alam natin ang totoo, sabi nito, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At sa Psalms chapter 9:4, hindi lang ang Diyos hindi lang ang Diyos ay merciful, hindi lang Diyos ay spirit, hindi lang Diyos ay love, kundi ang Diyos ay makatarungan. Okay, balikan po natin itong totoo. I-apply natin ito sa katotohanan. Ang bansa, sabi ng no truth in the land, walang katotohanan sa kanilang bansa. Walang kahabagan sa kanilang bansa. Kulang sa kaalaman ng Diyos. Kung di natin lubusang kilala ang Diyos, hindi natin ma-experience ang kanyang kahabagan o merciful, hindi natin ma-experience ang kanyang love, hindi natin ma-experience ang kanyang justice o makatarungan, ano po ang ma-share natin sa iba? Kung ikaw mismo hindi mo na-experience ang love ng Diyos, hindi mo na-experience katotohanan, hindi mo na-experience na ang Diyos ay makatarungan, ano ang isi-share mo sa iba? Ano ang ipapadama mo sa iba? Kaya ito pong nagiging problema. Sa bansang Pilipinas, lagi kong maalala, ito ay bansang masabi nating Kristyanismo o maka-Diyos na bansa. Pero makita natin sa ating bansa ay hindi na-apply ang katotohanan. Walang apply ang kahabagan. Hindi na-apply ang katarungan sa ating bansa. Kung kilala mo lang ang Diyos, hanggang doon ka lang, hindi mo lubusan siya kilala. Kaya sabi ni Hosias dito, halikayo, kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siya makilala. Sikapin natin siya makilala ng lubusan. Hindi sapat na alam ko naman ang Diyos. Pero kilalanin mo mabuti. Sino siya? Anong klaseng Diyos siya? Itong sinabi kanina na ang Diyos ay totoo o katotohanan, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay makatarungan. Kung hindi mo ma-experience yan, hindi mo maibigay ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, maging ang kahabagan mo sa iyong kapwa, maging katarungan na hindi mo ma-share sa iyong kapwa. Kaya madalasan maririnig natin, nasaan ang hustisya? Bakit ganito ang mga tao? Kung sino yung may kasalanan, napalaya, wala sa katotohanan. Sino yung may kasalanan, napalaya. Sino yung may walang kasalanan, nakulong. Nasaan ang hustisya? Napakalungkot mga kapatid. Kasi hindi na-experience nila, personally, na ang Diyos mahabagin, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos ay makatarungan. Kaya hindi mo mabigay ang katarungan kasi hindi mo na-experience ang katarungan. Kaya ngayon sa kapanahunan ngayon, lagi ko naririnig, nasaan ang hustisya, nasaan ang katarungan? Kalungkot man na isipin sapagkat nangyayari katotohanan sa ating bansa. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Walang katarungan umiiral sa ating bansa. Walang mercy o walang habag ang nangyari ngayon. So anong gagawin natin? Kaya nanawagan si Hosea, halika kayo, kilalanin natin si Yahweh. Kaya isang panawagan ito sa mga tao na masabing, ako ay Kristiyano, pero hindi mo lubusang kilala ang Diyos. Kilalanin mo mabuti ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang nilikha ang langit o mga langit at lupa sa kanyang kapangyarihan. So kilalanin natin mabuti ang Diyos. At ang Diyos hindi lang mapagmahal, hindi lang mahabagin, kundi makatarungan.
i-apply natin ito sa ating buhay. Matuto tayong magbigay ng katarungan sa ating kapwa. Okay, so yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Sunod, kaya nanawagan si Hosea na magbalik loob tayo sa Diyos. God's people had forsaken Him. Ang mga tao noong panahon o ang mga Israel ay nakalimutan nila ang Diyos. O sa ibang salin, napabayaan nila ang Diyos. Sa anong kaparaanan? They have no time for Him. Walang panahon sa Diyos. Kung may panahon man sa Diyos, ito ay tira-tira lamang. May tinatawag nito ay leftover. Ang bahaw na kanin o bahaw na ulam, ang tawag noon ay leftover. Tira. So, ganito ang nangyayari sa Israel. At ito din ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa kapulungan ng mga Kristiyano, ito din nangyayari. Maraming mga Kristiyano kadalasan sabihin, wala akong time. Sa susunod na ako pupunta sa simbahan. Sa susunod na ako mag-Bible study. Sa susunod na ako mag-prayer meeting. Wala akong time. Kung may time man, pupunta sa simbahan. Ito yung tinatawag na leftover time. Tira-tirang oras. Pagdating, tirang oras. Late. Pagkatapos ng worship, nauna pang lumabas. At hindi lang, kung minsan, pagpasok sa iglesia o pagpasok sa building para sama-samang manambahan, dahil leftover ang time na ibinigay mo, pagod ka na. Pagpasok, anong ginawa ang karamihan? Lalo na kung di aircon, nakatapat pa ang ventilador sa tapat mo. Masarap matulog. Karamihan sa mga Kristiyano, dahil leftover time, natutulog na lang sa iglesia. So ito yung panawagan ni Hosea, magbalik tayo, kilalanin natin ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, pupunta ka ba simbahan para matulog? Pupunta ba tayo sa simbahan late na? Siguro sa buhay ninyong mag-asawa o sa buhay na mag-girlfriend, mag-boyfriend. Pag may usapan kayong oras, sabi alas 10, darating ka alauna, ayos ba yun? Tira-tirang time na, tira-tirang, may time ang papunta, pero tira-tirang time na, tira-tirang oras na, okay ba yun? So palagi, sigurado, hindi papayag mo. Ang Diyos, papayag kaya? Hindi kaya nalulungkot ang Diyos? Kaya laging pinapaalala sa Hebrews na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Kasi ang pagtitipon-tipon ng mga kapatid ay nagpakalakasan sa bawat isa. Bilang mananampalataya, nagtipon-tipon, nagpapalakasan sa isa't isa. Ay ang problema, dahil leftover time na lang natira sa iyo, inuna mo, pagod ka siguro sa gabi, kinabukasan, maglaba ka muna punta simbahan, pagdating simbahan, gagawin mo lang tulugan ng simbahan. At pagkatapos, nagiging simbawi ka na, simba-uwi. Wala ka ng time makipag-fellowship, wala ka ng time dahil uuwi ka na. So, hindi po ganyan, mga kapatid. Kung kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi po biro. Ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Magiging seryoso tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. Sapagkat sabi nga ng John 8:27, John 8:32, the truth shall, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. At sa John 4:24, God is Spirit. Kailangan sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya pag pumunta man tayo sa ating panambahan, maging seryoso tayo. Okay, ito din problemang pangalawa. Nation was need a great revival.
ang Israel sa kapanahunan ng siya, kailangan ang revival nila. Okay, maaring dito siya din sa ating bansa, dito din sa ating mga iglesia, kailangan din ang revival. Kasi worship become ritual. Ang worship nila, worship was not a life-changing experience. Their worship lack of faith. Wala o kulang sa pananampalataya at hindi nakapagbago ang buhay at ang worship na ito ay naging ritual na lamang. Paano naging ritual ang pananambahan ng mga Kristiyano? Ito yung sinabi ko kanina. Kahit late na ako, basta magsimba ako, makita ng tao na magsimba ako, parang ganun ba? Papasok ako. Okay, sabi dito, ito yung worship, ang nation o bawat iglesia ang kailangan ng revival. Kasi ang worship ay nagiging ritual na. Ang ibig sabihin ng ritual? Wala, basta pupunta ako sa simbahan para makita ako ng aking mga kapatiran, sisimba ako. Makita ako ng mga tao na religyoso ako, nagsimba ako. Ito yung worship na hindi nagpakapagbago ng buhay ng tao. Wala na. Basta simba na. Yan tinatawag na simbawi. Nangyari dito ngayon sa ating bansa. Nangyari ba ito ngayon sa ating mga iglesia? Karamihan po nangyari ito. Kaya ang panawagan ni Hosea, hindi lang panawagan ng Israel sa kanilang kapanahunan, panawagan din ng buong Kristyanismo, ng buong mga iglesia o lahat ng mga iglesia na magiging seryoso tayo sa ating relasyon sa Diyos. Kasi kung ganyan, ay kailangan magkaroon tayo ng revival sa ating kapulungan. Okay. Sa chapter 4, verse 2, they had departed from the Lord in their words. Lumayo sila sa Diyos sa pamagitan ng kanilang salita. Chapter 4, verse 2. Paano sila nang lumayo? Sa halip ay laganap ang patungmayaw at pagsinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangalunya. Nilabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Lumayo sila sa Diyos. Okay, maturingan, makadiyos sila. Pero anong nangyari? Sa halip, laganap ang pagtutungayaw, laganap ang kasinungalingan, laganap ang pagpatay, laganap ang pagnanakaw. Ang ating bansa bilang Kristyanismo, hindi natin ginagawa ito? Hindi ito nangyari sa ating bansa? Kung nangyari man ito, mga kapatid, nasabi dito yung kasinungalingan, pagpatay, pagnanakaw, kasama tayo dito na dapat magbalik tayo sa Diyos. Nanawagan ng Diyos, nanawagan si Propeta Hosea, magbalik tayo sa Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Ito yung sinabi ko kanina, kung hindi natin lubusan kilala ang Diyos, hindi natin ma-apply ang kanyang salita. Hindi natin maipapractice ang kanyang salita. Hindi natin masunod ang kanyang kalooban, ang kanyang utos sa ating buhay. Okay, buksan po natin ang Mateo 12:33 hanggang 37. Basahin po mga kapatid, sundan ninyo 33 hanggang 37. Sinabi ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy, kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga makilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi na mabubuting bagay, kayo'y masama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso.
Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao, ang bawat walang kabuluhang salita, sinabi niya, pawalang sala ka o paparusahan ka, paparusahan batay sa iyong mga salita. Be careful mga kapatid. Ang sabi dito, tandaan ninyo sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao, ang bawat walang kabuluhan salita, sinabi niya. Bawat walang kabuluhan na salita ay pananagutan ng tao. So balik tayo dito. Sabi, bakit lumabas sa tao ang masamang salita? Okay, madagdag natin, bakit lumabas sa tao ang masamang gawain? Dahil ang kanyang puso punong-puno ng kasamaan. Maalala ko sa New Testament, si Akan, ay sa Old Testament, si Akan, kasama nila ni Haring David. Ang pintagubilin ng Diyos sa kanila, bihagin lahat ng tao doon. Pero walang kukuha ng ari-arian. Walang kukuha. Ngunit itong si Akan ay natukso sa magagandang mga damit, magagandang tila. Ang kinuha ni Akan, kinuha niya, inilibing doon sa kanilang tulda. Kasi ang bahay nila noon ay halos mga tulda-tulda. So inilibing niya doon sa tulda. Ang sabi ng Diyos, huwag kukuha. Hindi nakita ng Diyos yung ginawa niya Akan? Nakita. So anong nangyari? Natalo sila sa labanan. Kasi isa sa kanila ang sumuway sa utos ng Diyos. Natalo sa labanan. Bakit? Natukso si Akan sa magagandang bagay doon sa kanilang kalaban. Tukso talaga, kaya sabi nga, hindi talaga nakamali ang salita ng Diyos. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig, pagsalapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang salapi, hindi masama ang pira, kasi hindi ka naman mabuhay kung walang pira. Pero maalala ko rin, ang sinabi ng Diyos sa Mateo 4:4, si Jesus mismo nagsabi, ang tao hindi lamang mabubuhay sa tinapay, kung hindi sa pamagitan ng salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, hindi masama ang pira. Ngunit, kung ito ay iyong ibigin, ang mangyari kahit hindi iyo ay iyong kamkamin dahil sa sobra mong pag-ibig sa kwarta o sa kayamanan o sa laki. So, alalahanin natin yan mga kapatid. Hindi, kung ikaw masabing Kristiyano, hindi dapat natin mai-practice yun. Kasi kitang-kita ng Diyos ang ating mga ginagawa at balang araw, pananagutan natin yun sa Diyos. Okay, sa chapter, balik tayo doon sa Hosias. Sa chapter 4 verse 2, ang kanilang kasalanan, sa Exodus 20 verse 13, killing o pagpatay. Sa Exodus 20:15, stealing, pagnanakaw. Sa Exodus 20:14, ang kanilang kasalanan ay idolatry. Ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Hindi lang labag, kundi galit ang Diyos sa mamamatay tao, sa mga magnanakaw. Ang magnakaw ba ng piso? Magnakaw ng milyon? Sabi nga noon, piso lang naman ang ninakaw, so kunti lang ba ang parusa kung sa 1 milyon. Kaya karamihan tuloy mga tao, hindi na nanakaw ng piso-piso, hindi na nanakaw ng bare-barya. Kasi pareho lang naman kasalanan, nakaw na lang milyon-milyon. Kaya ganun nangyayari, pero wala lang natin mga kapatid. Lahat na yan ay pananagutan natin sa Diyos. At lahat na yan na ating ginawa, nakamit ka man ng maraming kayamanan, ano ang pakinabang mo?
Kung maligaw naman ang iyong kaluluwa, mapunta naman sa impyerno ang iyong kaluluwa. So, okay. Sunod ay masabi natin ng lahat ng ito ay labag sa kalooban ng Diyos, labag sa salita ng Diyos, lahat ng kanilang ginawa. At itong nangyayari sa kanila, sa Israelita, yung pagpatay at pagnanakaw at idolatry, nangyayari sa maraming bansa. Kaya anong aasahan natin? Kung ang Israelita na mahal ng Diyos, piniling bayan, ay pinarusahan ng Diyos, tayo kaya? Anong inaasahan natin? Ang bansang Israelita, mahal ng Diyos, pinili ng Diyos. Ginawa nila ang pagpatay, yung pagnanakaw o mga idolatry, sasamba sa mga idol, sa ating bansa. Dahil ginawa natin ito, exempted ba tayo sa parusa ng Diyos? Hindi. Kung ang Israelita na paparusahan tayo. Kaya kung minsan, maraming mga tao ngayon, Lord, hirap na kami. Bakit kami pa? Bakit kami pa? Huwag tayo magtanong. Suriin natin ang Diyos, ang ating puso. Excuse me. Baka malayo na tayo sa Diyos. Kung nakaranas man tayo ngayon sa ating kapanahunan, grabe. Suriin natin. Ang bansa ba ito? Bansang makadiyos? O bansa, salita lamang? Sabi, bansang salita lamang. Alalahanin natin. Sabi nga sa Matthew 7:21-23, hindi lahat na tumatawag na Diyos ko, papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng tao na Sabado, Biyernes, Lunes, hanggang halos doon na tumira sa simbahan, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Yung sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ayon sa ating nabasa sa sulat ni Hosea, kalooban ng Diyos ayaw niya. Ayaw ng Diyos yung patayan. Ayaw ng Diyos yung nakawan. Ayaw ng Diyos yung idolatry. Pagsamba sa ibang Diyos. Sa atin, masabi natin na napakakuan sa atin ngayon sosyal na tawag sa mga magnanakaw. Anong tawag nyo? Korupsyon. Hindi pagnanakaw. Korupsyon. Korupsyon at magnanakaw, pareho yun. Ayaw ng Diyos yun. Kaya ano po ang masabi natin ngayon? Suriin natin, bakit nagkaganito tayo? Ang buong bansa, sabi nga ng, ang buong bansa, ang buong mundo ngayon, hindi lang bansa, ang buong mundo, hindi na ginagalang ang Diyos. Sa kanilang gawa, sa kanilang salita, hindi na ginagalang ang Diyos. Kaya, huwag tayong magtaka. Kaya ang dapat natin gawin, katulad ng sinabi ni Hosea, magbalik tayo sa Diyos. Ang sabi ni Hosea, halik kayo, manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya nagbigay ng sakit, siya rin magpapagaling. Siya ang nanuga, kaya siya rin ang gagamot. Magbalik tayo sa Kanya. Yan ang sinabi ni Hosea, halik kayo, manumbalik tayo kay Yahweh. Siya ang nabigyan ng sakit, siya din ang magpapagaling. Siya nanunugat, siya din ang gagamot. Sa verse 2, sabi, sa loob ng 2 araw ay mapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Ano solusyon? Balik tayo sa Diyos. Magbalik loob ang tao sa Diyos. Maraming mga tao, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, maraming mga tao wala ng panahon sa Diyos.
Sabi kanina, leftover time. Tira-tira na lang oras para sa Diyos. Para bang pagkain? Okay, kakain muna kami. Pag may matira, ibigay sa iyo. Maalala ko tuloy ang experience ko. Okay, kung may matira, tawagan kita, bibigyan kita. Ganun ba? Paano kung walang matira? So, ganun na lang buhay. Paano walang matira ang time mo sa Diyos? Pag sinabing, worship time, 18 o'clock. Gising ka lang alas 7. Lalaba, lilinis, magluluto. Pag tingin mo sa oras, alas 11 na. Hindi ka napupunta, wala lang tayo. Kaya yan laging pinapaalala ng oras ng panambahan, ang oras, araw ng Diyos ay araw para sa Diyos. Kasama yon sa 10 commandment na iniwan ng Diyos. Na pang-anim na araw, nagpahinga ang Diyos. Pang-7 araw, nagpahinga ang Diyos. So tayo dapat sumunod sa salita ng Diyos. Okay, balik po tayo sa chapter 6, okay? Huli dito sa verse 3. Halik kayo, kilalanin natin si Yahweh. Sikapin natin siyang makilala. Kasi tiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Tulad ng patak na ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman. So halikan. Sabi ni Isaiah, halika. Kilalanin natin lubusan ng Diyos. Kilala natin lubusan ng Diyos. Ang tanong, kilala ba natin lubusan ng Diyos? Mga kapatid, kung hindi natin kilala lubusan ng Diyos, bulay-bulayin natin sa ating mga puso. Baka isa tayo sa tinatawag ni Hosea. Hindi lang Israel, ang pinapalala nito, magbalik loob sa Diyos. Dapat tayong magbalik loob sa Diyos. Hindi sapat na alam natin ang Diyos. Kailangan natin kilalaning mabuti. At yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, dapat tanggapin natin ang Diyos, ang Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas ng buong puso. Sabi nga, buong puso. Ngayon na ang panahon na magkaroon tayo ng relasyon tama sa Diyos. Huwag nating sabihin, bata pa ako. Para ako maglingkod sa Diyos. Ikailan ka maglingkod sa Diyos? Yung uugod-ugod ka na. So ngayon, ang panawagan ng ating Panginoon, ang panawagan yung siyang magbalik loob, ay ito din panawagan ng ating Panginoon. Ngayon, ang time na tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Pinakahuli, atin pong basahin ang 2 Chronicle 7:14. Okay. Lagi natin naririnig ito. At maging sa Facebook, lagi natin nakikita dito. Nakikita ang talatang ito. Ang talatang ito ay tanggapin natin na seryoso sa ating puso. Sa 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang mga lupain. Kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, tayo ay manumbalik sa Diyos. Manumbalik tayo sa Panginoon. Kasi pangako ng Diyos dito na tayo ay papakinggan at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dapat ito ang panawagan, ito ang ating alalahanin na tayo magbalik loob sa Diyos. Bilang bansa o bilang mga tinatawag na Kristiyano bansa, magbalik tayo at kilalanin natin lubusan ang Diyos. Sino ba? Ano ba ang Diyos na aking pinaglilingkuran? Kung makilala natin yan, lubusan, mayroon tayong i-share sa ating kapwa. Kung makilala mo, na-experience mo ang mercy, kung kahabagan ng Diyos,
mahabagin ka rin sa kapwa. Kasi na-experience mo. Kung ma-experience mo ng katarungan ng Diyos sa buhay mo, maging makatarungan ka rin sa iyong kapwa. Kung mapagmahal na experience mo, mapagmahal ka rin sa iyong kapwa. Ngunit kung hindi mo na-experience yan, wala kang maibigay sa iyong kapwa. Kaya dapat lumapit tayo sa Diyos upang ma-experience natin ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa atin buhay sa araw-araw. Let us pray, Lord, salamat po Panginoon. Ang salitang ito na mensahe ni Hosea, hindi lamang para sa Israel, kundi para din sa aming kapanahunan ngayon. Sapagkat maraming tao na, higit sa lahat, ang aming bansa, na sinasabing Kristyanismo, pero hindi makita sa katotohanan ng buhay ng bawat isa ang sinabing Kristyanismo. Lumayo na kami. Lumayo ang bawat isa sa pamagitan ng gawa. Sa gawang pagpatay, kasinungalingan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagnanakaw, na ito po ay ayaw na ayaw mo, ngunit ginagawa ito ng karamihan. At Lord, dalangin namin po Panginoon, patawarin mo kami Panginoon. Nawa po o Diyos, buksan mo ang puso't kaisipan, una sa aming Pangulo, pababa hanggang sa mga barangay tanod, lahat ng naglilingkod, ginagamit para pangalagaan ng batas. Tulungan mo po, Panginoon, sila ng gampanan ng kanilang tungkulin. Magkaroon silang takot sa inyo, sapagkat maliwanag sa iyong salita, balang araw, nagutan namin ito. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatiran namin, saan na sila ngayon, pagpalain mo po, Panginoon, at ingatan ang kanilang pamilya, ang kanilang hanapbuhay. Lord, i-provide mo rin sa kanilang mga kailangan nila sa araw-araw, tulad ng provide mo sa amin. Panginoon, nakikita mo po ang aming katayuan ngayon, sa panahon ngayon. Dalangin namin po, Ama, bigyan mo wisdom ang Pangulo, lahat na maayos ang lahat ng gulong ito. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na ang virus na ito ay lumayas na sa aming bansa. Gagaling na ang lahat na may karamdaman. Nagagaling na ang lahat ng mga taong, lalo ngayon na sa banig ng 50-50, Panginoon, i-revive mo sila, na mag-survive sila, Panginoon. Dalangin namin ang mga frontliner patuloy na ginagawa ang kanilang tungkulin, ingatan mo sila, Panginoon. Lord, sa aming buhay, sa aming pamilya, patuloy mo kami ingatan. Salamat po, Ama, sapagkat, Lord, kilala ka namin, kayo ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. Kung gustuhin mo po, Panginoon, isang salita mo lang, isang utos mo lang ang mga virus na ito. Ang virus na itong lumaganap sa buong mundo ay maalis po ito. Sa isang utos mo lang ulo. Ngunit, ayon lamang sa iyong kalooban ang aming panalangin ng Diyos. Salamat po, Ama. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.
ang ating mga kapatiran ngayon, saan mang lugar, sa mga kanilang bahay, o ano mang kanilang ginagawa, nawa sila din ingatan ng Diyos at mapakinggan ang salita ng Diyos sa hapon ito bilang paalala, bilang pagsusuri ng ating mga puso kung tayong Aba ay nasa tamang relasyon sa Diyos. Mga kapatid, salamat at nawa magkasama-sama tayong muli sa physical na pagkasasama. Sunod na pagkakataon. Okay, salamat. Bye-bye.